Senyorita? Senyorita Kali? Malambing na tawag ng serbidora ni Kalista na si Juana. Matapos nitong ibukas ang napakalaking kortina sa silid ni Kalista. Nais kang bumaba ni Senyora upang sumabay ng kumain sa kanya. Tumama ang sinag ng araw sa magandang mukha ni Kalista. Pumikit ito ng mariin nang maramdaman ang kaunting init na nanggagaling mula sa labas ng bintana. Tawag ni Juana at malambing na tinig lamang ng ibon ang naririnig ni Kalista sa buong paligid. Sa huling pagkakataon, ibinaon muli ni Kalista ang mukha sa malambot na unan at hindi nagsalita. Mahalaga raw ang sasabihin ni Senyora. Naghihintay rin doon si Senyor. Si Juana muli at hinila ang makapal na comforter kay Kalista. Sabihin mo na lamang na may sakit ako at hindi ako makakasabay sa breakfast. Tamad na wika ni Kalista. Ngunit mahalaga yon, senyorita. Mahalaga rin naman ang pagtulog at magpapahinga, Juana. Sabihin mo na lamang na hindi ako kakain. Sabi ni Kalista na ang totoo ay nagtungo siya sa Maynila kasama ang pinsan nitong si Canary. Balikan yon at sa unang pagkakataon ay nag-bar at nag-party siya roon. Agad na bumaba si Juana na siyang pinagmasdan ni Kalista. Nang sumarado ang pinto ay pumikit siyang muli dahil tila ba hinuhukay ng matindi ang kanyang ulo. At napangisi na lamang habang inaalala ni Kalista ang mga nangyari sa gabing yon. Unang beses pa lamang na nakarating si Kalista sa Maynila. At yun rin ang unang beses nito na nararanasan ang masayang gabing yon. Na tila mas ginusto pa ni Kalista na makabalik muli sa lugar at magsaya. Tapos si Kalista sa kursong graphic designer at nais ni Kalista na matuklasan at mahanap yon sa ibang bansa at doon magsimula ng sarili niyang buhay. Mayaman ang kanyang pamilya, ngunit nais ni Kalista na malaman kung gaano kalaki ang mundo at hindi lamang manirahan at manatili sa probinsya ng Buena Vista. Ay nako, galit ang inyong ina, senyorita Kali. Ang utos bumaba na daw kayo ngayon. Namumutlang sabi ni Juana kay Kalista nang makabalik ito sa silid ng dalaga. Tamad na bumangon si Kalista kahit pa hilong-hilo ito at agad na inayos ang sarili upang pumanhik sa ibabang parte ng mansyon. Habang inaayos ng dalaga ang suot nitong puting bestida, doon ay nauulinigan ni Kalista ang pagtatalo ng kanyang ama't ina. She is now a full-grown woman, Agosto. Nasa tamang edad at hindi na bata. Ang ina ni Kalista. She wants to travel the world at yun ang pangarap niya. Ang ama ni Kalista. She can still do all those goddamn things while she's... Agad na nabite nang sasabihin ng ina niya nang maglakad siya at bigla na lamang maupo sa harap ng nagtatalong ama at ina. Pinatawag niyo daw ako. Si Kalista at pinagmasda ng pagsasali ng juice at ng isa sa mga serbidora sa kanyang baso. Yes, iha. We have an important discussion. Wika ng ina ni Kalista. Habang ang ama naman niya ay nanatili na lamang na walang kibo. Tila nagmamasid lamang sa sasabihin ng kanyang ina. Tumango lamang si Kalista at hinawakan ng kubyertos at nagsimulang hiwain ang pagkain na nasa harap nito. Nakahanda na ako, ma'am. Wika ni Kalista. You are getting married. Agad na nabitawan ni Kalista ang hawak na kubyertos at doon ay tila nanlamig ang sikmura nito sa narinig. Nang itaas ni Kalista ang tingin, walang emosyon na titig ang ibinigay ng kanyang ina sa kanya. Married? Sino ikakasal? Medyo naguluhang wika ni Kalista. Kaya tinanong niyang muli, umaasa na mali lamang siya ng narinig. Ikakasal ka na at nakaplano na ang lahat. Ulit muli ng ina ni Kalista. Ako? Ba't ako ikakasal? Hindi nga ako pumapayag at wala naman akong nobyo para ikasal. Hindi mo kailangan ng nobyo para ikasal. Besides, maraming pumipilang mga mayayaman at nais kang pakasalan. Ngunit ang isa sa mga napili namin ay kami mismo ng iyong ama ang nakipagkasundo sa malaking pamilyang yon. Wika ng ina ni Kalista at bahagyang ngumiting tila natutuwa ito. Pero 'di ba, ikakasal ka lang kapag tunay kayo nagmamahalan at hindi tulad nito na hindi ko kilala yung lalaking yon. Pag-iling ni Kalista. For Kalista, marriage is still sacred. Despite how people act like it doesn't matter. It really does. You took a vow
to care for your husband or wife for life. That should mean something, even in today's world where loose morals are the norm. Hindi kailangan ng pagmamahal para lang makasal, iha. You don't need love just to get married. Pwede ka pa rin ikasal kahit hindi mo mahal ang isang tao. Pero ayokong ikasal! Putol ni Calista na medyo tumaas na ang boses. Dahil tila sarado ang isipan ng kanyang ina. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay. Yes, you don't need that, Callie. But we have no choice. Nalulugi ang sugar cane natin at wala tayong ibang magagawa kundi ang kumapit sa mas makapangyarihan sa atin. Kuha mo? Sigaw ng nanay ni Calista. Natila ba nasagad na ito sa inis? Pero... No, iha. It is done, so shut up and do your duty as our daughter and be happy. Sigaw muli ng ina ni Calista at napahilot ng sentido nito. Nang hindi nakapagsalita ang dalaga, doon ay agad si Calista na dinaluhan ng kanyang ama at hinawakan ng kanyang nanginginig na kamay. I'm sorry, iha. Ngunit may malalang mangyayari sa negosyo. Oras na tumanggi ka at hindi magpakasal. Ang ama ni Calista na puno ng awa ang ibinigay na tingin sa kanya. Pero katulad ng desisyon ni Calista, wala siyang ibinigay na kahit na anong salita at mabilis na umalis sa hapag. Alam niyang kabastusan ang ginawa niyang iyon, ngunit ang makasal sa taong ni hindi niya kilala, ni wala siyang ideya kung sino. Ang bagay na yon ang labis na ikinatakot at ikinagulat ng dalaga. At hindi rin naisip ni Calista na darating siya sa puntong yon. Nasa libro at teleserye lamang niya nakikita at nababasa yon. Mabilis na lumipas ang mga araw para sa dalagang si Calista. Ni hindi niya yon nasundan at namalayan. Narito ang senyorita, ang magsusukat ng damit na susuotin mo. Wika ni Juana sa tulala ng si Calista. Tumakas na lang kaya ako, Juana. Si Calista nang mawala sa malalim na iniisip. Agad namang bumakas ang takot sa itsura ng serbidora at mapakla itong napangiti. Binantaan ako ni senyora na oras na makatakas ka, aalisan niya ako ng trabaho. Wika ni Juana at ibinaba ang juice sa harap ni Calista. Hindi ko maintindihan lahat ng to eh. Hanggang ngayon hindi ko maunawaan kung bakit ko kailangan ialay yung sarili ko sa taong hindi ko naman gusto. Narinig ko, senyorita, na halimaw daw ang makakaisang dibdib mo. Pangit daw ang itsura at hindi mahal ng pamilya. Kaya pinadala sa ibang lugar para hindi makita ng mga taga Buenavista. Wika ni Juana. Bumuntong hininga lamang si Calista at napakagat ng ibabang labi. Wala akong pakialam sa itsura, Juana. Ang pagmamahal ng isang tao ay hindi nababatay sa itsura. Pero batay yun sa kung paano pinupuno ng taong yun ang puso mo nang hindi maipaliwanag na kaligayahan. Ganun ang pagmamahal. Love is moral even without legal marriage. But marriage is immoral without love. Yun ang paniniwala ni Calista. Dahil kung ikakasal siya na walang sentro ng pagmamahal, para kay Calista, walang kwenta yon at walang patutunguhan. At magiging walang silbi lamang ang pagsasama nila ng binata na nakatadhana sa kanya. Ilang araw na lang ikakasal ka na, senyorita. Kaya sana wag mong isipin na tumakas pa sa oras ng yon. Malayong sagot ni Juana kay Calista at tumayo sa harap niya at umalis. Nang maiwan ay agad na tumayo si Calista para kunin ang isang pendant sa drawer ng vanity mirror nito. Habang pinagmamasdan yon, doon ay naalala ni Calista ang isang batang lalaki. Ni wala siyang ideya kung sino yon. Basta ang alam lamang ni Calista ay edad 5 taong gulang. Sa isang pagpupulong ng mayayamang tao sa Buenavista, sa gilid ng dalampasigan habang nag-iisa. Doon niya nakilala ang batang sumumpa sa kanya ng pagmamahalan. Nainakala pa nung una ng batang yon na isang diwata sa tubig ang dalagang si Calista, na siyang nakapagpangiti sa labi ni Calista nang maalala ang sumpaang yon. Itapon mo na ang basurang yan, Callie. Pagbasag ng ina ni Calista na siyang nagpagulat sa dalaga. Agad na iniligay ni Calista sa kanyang likod ang kwintas na may pendant na pearl at iniiwas ang tingin sa kanyang ina. Bata pa lamang ay hirap na hirap si Calistang titigan ang kanyang ina.
dahil ibang-iba ito sa pangkaraniwang nakikita ni Calista sa mga magulang. Ni walang sapat na bonding ang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Akin ang bagay na to. Hindi ko pwedeng basta-basta na lang itapon to. Sabi ni Calista, nananatili ang titig sa marmol na sahig. You are my precious daughter, Callie. Iba ka sa lahat ng babae rito sa lugar ng Buena Vista. Ang ina ni Calista at lumapit sa dalaga. Ikaw ang nag-iisang anak ng mag-asawang Vergara. Ang lahat ng yaman namin ng ama mo ay magiging sayo pagdating ng araw. Na naiintindihan mo naman, hindi ba? Precious daughter? Kahit kailan hindi ko naramdaman yung bagay na yan. The only thing I felt was a shadow of the last name Vergara. At hindi ang pagiging isa sa pamilya. Puno ng pait na sagot ni Calista. Sometimes family are the ones holding the knife ready to stab you in the back, either give it an extra twist or break the handle off. Ngunit sa pagkakataong yon, tila ba nakasaksak kay Calista ang punyal at hindi na ito mabubunot pa dahil gumigiting na ang sakit sa buo niyang pagkatao. Anak lang kita at dugo ko ang dumadaloy sa mga ugat mo, Calista Vergara. At wala kang karapatan na tumanggi sa gusto ko. Kaya niyo ba ako binenta? Kaya niyo ba nagawa ang bagay na to? Si Calista na sa unang pagkakataon ay nasabi niya ang mga yon sa kanyang ina. This is not for me, Calista. All of this is for you. Kahit huwag kang tanga katulad ng ama mo. Kung hindi ako naging utak ng negosyo natin, malamang gumagapang ka sa putikan. Hindi ka sinasamba ng lahat ng tao at hindi mo natatamasa ang mga bagay na meron ka ngayon. Sigaw ng ina ni Calista na bumalot na tila isang kidlat sa kanyang silid. Halimaw daw ang papakasalan ko, sigunda ni Calista. Wala akong pakialam kung halimaw o aso ang pakakasalan mo. As long as money and wealth are involved in this marriage, you will stay married. Halos maupos na tila kandila ang mga tuhod ni Calista nang iwan siya ng sariling ina. Ni hindi na malayo ng dalaga na tumulo na pala ang luha niya sa mga mata. At wala nang nagawa kundi sundin ang nais ng kanyang ina. Matapos ang paghihinagpis na yon ay naulinigan ni Calista ang pagdating ng designer na susukat ng wedding gown na kanyang susuotin. Naroon din ang ibang team na aayos at magdedesenyo ng venue para sa magarbong kasalan. Samantala, binalot ng malakas na ingay ang buong paligid nang ibato ni Cairo ang face half mask niyang suot. Tumama yon sa naiwang bubog na salamin na nakadikit sa pader. Doon ay nakita ni Cairo ang sariling itsura na hindi nito matagalang titigan. God damn it! Malakas na sigaw muli ni Cairo nang makita ang kanang mata sa salamin. Purong puti lamang yon at bulag. Idagdag pa ang guhit ng peklat sa ibabang mata nito na nakuha sa isang aksidente noong bata pa lamang siya. Senyorito, pinababaho kayo ni senyora para maghapunan. Kasabay ho ng inyong ama. Naulinigang wika ng serbidora na hindi alam ni Cairo kung gaano nakatagal sa harap ng pinto. Hindi pa ako nagugutom. Sabi mo sa kanila yon. Wika ni Cairo at inihilig ang likod sa malaking sofa sa harap ng malaking salamin. Ngunit si Don Javier po ang nais na bumaba kayo, sabi ng serbidora. Tumikim lang si Cairo at pumikit ng mariin. Pinakawalan ang mabigat na buntong hininga at tumayo sa pagkakaupo. Wala pa sa isip ni Cairo ang ikasal kanino man at sa hindi niya inaasahang pangyayari na kailanman ay hindi niya naisip. Doon siya inilagay ng kapalaran na ikasal sa taong kailanman ay hindi pa niya nakikita. Where is your mask, iho? Wika ng ina ni Cairo at inabala ang sarili sa paghiwa ng tinapay sa harap niya. I threw it away. Maikling sagot ni Cairo at naupo sa hapag. Bukas ang wedding at gaganapin ang seremonya sa ating mansyon. Pili lang ang lahat ng invited sa kasal nyo ng pinakamagandang dalaga ng Buena Vista, sabi ng ina ni Cairo. Can I go back to France after the wedding? Besides, ka lang naman ang may gusto ng wedding na yun eh. Sabi ni Cairo at kinuha ang tasa sa harap niya at hinigop yon. Marami ako naiwang trabaho at proyekto sa France at ayoko masayang ang oras ko sa lugar na to. Bahagya namang natawa ang ama ni Cairo. Ako nang bahala sa lahat ng iyong anak. Ang nais lang naman namin ay maikasal kahat ng mapag-usapan namin ng mga Vergara ang lupain nila dito sa Buena Vista. Lupa lang ba ang dahilan ng kasalan?
Wika ni Cairo at natawa ng bahagya. Marami tayong mga property sa iba't ibang lugar. Mapalabas man o loob ng bansa. Pero kung ang dahilan lang ng kasal ay ang lupa nila rito, di ba nakakatawang dahilan yun? Hindi lang basta lupa yan, Cairo. Tamang mas mayaman tayo sa mga Vergara. Ngunit mas mayaman sila sa mga natural na yaman katulad ng lupain kung saan nagtatanim ng mga sugarcane, resort na malapit sa dapat at kung ano-ano pa. Singit ng ina ni Cairo. Pwede tayong bumili at pwede kitang ibili ng gusto mong lupa, Dad. Ang di ko maintindihan ni kung bakit sinasali niyo pa ako sa kalokohang to. Si Cairo at ibinaba ang tasa. Walang umimik sa sinabing yon ni Cairo dahil tunay na hindi maunawaan ng binata kung ano ang plano ng kanyang ama at ina at kung bakit tila ba nagmamadali ang mga ito na mag-asawa siya. Wala sa isip ni Cairo na mag-asawa dahil sa itsura niya at kahit isang babae ay wala siyang pinatulan. May pailan-ilan na nagtangka at nagtapat sa kanya, ngunit tila ba ang puso ng binatang si Cairo ay tapat sa babaeng malabo na niyang makita pang muli. Samantala, halos mapugto ang hininga ni Calista nang hilahin ni Juana ang tali ng corset niya sa likod. Wala pa rin sa wisyo si Calista habang ang buong silid ay abala sa pag-aayos sa kanya sa gaganapin na pag-iisang dibdib niya sa binatang ngayon pa lang niya makikita. Pumayat yata kayo, senyorita? Tanong ni Juana na abala sa pagtatali ng corset. Sinong hindi papayat sa ganitong sitwasyon, Juana? Ikakasal ako at hindi ko kilala yung lalaking makakasalo ko sa iisang bubong. Si Calista na pinagmasdan ang sarili sa salamin, suot ang napaka-eleganteng wedding dress na minanapan niya sa kanyang ina. Naku, sa una lang daw yan, senyorita Kali. Ang sabi kapag lagi mong kasama ang isang tao, maaari kang mahulog at maging matagumpay ang ganyang klase ng kasalan. Napailing naman si Calista at bahagyang natawa. At tingin mo gagana ang ganong mahika sa pagitan naming dalawa? Malabo yun, Juana. Isa pa, hindi ako interesado sa gaya niya. Kasi hindi siya gwapo. Samantalang ikaw ay binansag ang pinakamagandang babae rito sa lugar ng Buena Vista. Napairap naman si Calista sa narinig at matigas na umiling habang pinagmamasda ng abalang si Juana. Hindi yun. Hindi ganun yung dahilan, Juana. Marriage is not easy. It takes compromise, sacrifice, and revealing yourself to another person. Hindi ko gusto ang ikasal at wala sa isip ko ang mag-asawa pa. Malungkot na sambit ni Calista. Wala naman tayong magagawa, senyorita. Narito na tayo sa mansyon ng mga Oliveros. Nang bumaba ako kanina, nakita kong abala at puno ng gwardya ang paligid. Si Juana at tumayo. Kaya tingin ko, tuloy na ang kasal mo sa Halimaw na Este. Nabitin ang sasabihin ni Juana nang sabay sila ng dalagang si Calista na mapatingin sa bumukas na pinto ng silid. Bumungad kay Calista ang pinakamatandang serbidora nila sa mansyon at kita niya ang pagsenyas nito kay Juana. Pasensya na, senyorita Calista, pero pinatatawag ni senyora ang inyong serbidora mula sa baba. Ang matandang serbidora na si Imelda. Papadhik muna ako sa ibabang parte, senyorita. Mahinang pagpapaalam ni Juana kay Calista at yumuko. Sige, maikling tugon ni Calista at bahagyang gumiti. Huwag po kayong aalis dito sa loob. Malapit na po ang seremonya, senyorita. Naulinigan ni Calista na wika ng matandang serbidora. Ngunit nang maisarado ang pinto, doon gumana kay Calista ang ideyang pag-alis at pagtakas na lamang sa sumpang kasalan. Nang buksan niyang pinto, bumungad kay Calista ang malaking hallway na walang katao-tao. Agad niyang binitbit ang malaking hem ng gown na suot at mabilis na pumanik pababa. Ilang mga pinto pa ang nilabasan ng dalagang si Calista bago nito narating ang ibabang parte ng mansyon. Natingin ni Calista ay sa likod siya ng mansyon na punta nang binuksan niya ang pinto at bumungod sa kanya ang isang napakagandang garden. At sa parting kanan, doon napukaw ang pansin ni Calista ng isang malaking puno na ang katawan ay nakayakap sa pader. Naisip niyang maaari siyang makatakas doon. Kaya't hindi na nagdalawang isip pa si Calista at agad na tinungo ang pader. Isang malaking kalokohan yung kasal na yun. Puta
ako papayag na ikasal sa taong hindi ko kilala. Ituloy nila yung kasal ng mag-isa. Sambit ni Calista pagbaba sa pader. Samantala, agad na napukaw ang tingin ni Cairo nang mapansin ang isang babaeng nakaputing gown na umaakyat sa puno. Hirap na hirap ito at tila nagmamadali. Hindi ugali ni Cairo ang makipag-usap at tumulong. Ngunit sa estado ng dalagang nakikita, tila ba yun ay sabik na tumakas at umalis. Kailangan mo ba ng tulong? Wika ni Cairo sa nakatalikod na dalaga at nakaakyat pa rin sa puno. Agad namang natigilan si Calista sa narinig at hindi nilingon ang malalim na boses ng lalaki mula sa kanyang likod. Hindi na mister, ayos lang, salamat. Maaari ka nang bumalik sa bulwagan dahil baka nagsimula na yung seremonya. Wika ni Calista at nagpatuloy sa paghahanap ng sanga para apakan. Yes, I will, but first, I'm curious. Ano ba ginagawa mo? Wala to. Sigunda agad ni Calista at nagpatuloy. Meron, may ginagawa ka eh. Balik na naman ni Cairo. Napapikit naman ng mariin si Calista at bumaba sa puno. Tinanaw ang pader at hindi hinarap ang kausap. Inaalam ko kung paano makakyat sa punong to palabas ng mansyon. Wika ni Calista. At pumamewang. Kailangan kong makatakas sa sinasabi nilang halimaw daw. Agad na tumaas ang kilay ni Cairo sa narinig. Halimaw? Hay naku, hindi na mahalaga kung sino yung tinutukoy ko at wala ka na dun, ha? Ang gusto ko lang makaalis at hindi matuloy yung kasal namin. Wika ni Calista at patuloy na kinilatis ang sanga ng puno. Sino halimaw? Napairap naman sa kawalan si Calista at tamad na sinagot muli ang baritonong boses sa likod nito. Si Cairo Oliveros. Yung sabi ng iba na nasisiguro kung baka tama naman sila. Baka nga halimaw yan. At nagwangis tao lang. Napangiti si Cairo nang marinig niya ito. Ganun pala. Sabi ni Cairo, tila ba napagtanto ang lahat. Alam mo kung nga apakan ko tong sangang to, baka pwede ako makaakit sa pader na to at makatakas. Pagturo ni Calista na medyo may kataasan na sanga. O dali, alika na. Nandiyan ka rin naman eh. Tulungan mo na ako. Nanatili ang ngisi sa labi ni Cairo nang hindi pa rin lumingon sa kanyang dalaga. Lumapit siya ng kaunti ngunit hindi yun naging sapat para matulungan niya ito. Another question, Miss Monkey. Si Cairo, doon kita niya ang pagtigil ng dalaga sa paggalaw na tila pinuproseso ang sinabi niya. Ayaw mo ba sa mga halimaw? Mahalaga ba sa yung itsura niya? What? Miss Monkey? Si Calista at bahagyang natawa. Hindi pa rin siya lumingon at inabala ang sarili sa paghahanap ng paraan. I do not care what he looks like. Ang ayoko ay kung bakit ako nandito sa estado na to para pakasalan lang siya, no? Come on, bilisan mo na, lumapit ka na, itaas mo yung bewang ko. Gusto mong buhatin kita para makatakas ka? Oo, gano'n na nga. Sagot ni Calista at umambang hahawak muli sa pader. Magkakagulo ang buong lugar pag ginawa kong bagay na yun. Sabi ni Cairo at humakbang muli sa nakatalikod pa ring dalaga. Come on! Magbibigay ako ng pabuya sa'yo pag ginawa mo yung utos ko. Bilisan mo. Si Calista. I have absolutely no intention of helping you, Miss Monkey. Wika ni Cairo tuluyang nakalapit sa likod ng dalaga. Agad namang nilamon ng inis si Calista nang tawagin na naman siya nitong Miss Monkey. Kaya't agad niyang hinarap ang malalim na boses na nanggaling sa likod. Ako ang sinasabing pinakamagandang babaeng Buena Vista, Calista Vergara. Kaya paano mo nasasabi ang bagay na yan? Inis na asik ni Calista at hinarap ang lapastangang lalaki. Ngunit pagbaling pa lamang, doon ay bumungad na kay Calista ang lalaking naka-half mask sa mukha. Suot ang itim na tuxedo nito. Tila isang hari ang itsura at ang kulay ng mga mata ay takaw pansin. Kulay berde ang isa at ang kabila naman ay kulay purong puti. Perpekto ang tanga at tila vampira ang kutis dahil sa maputing balat. Halos mabilaukan sa sariling laway si Calista nang makabawi at agad na iniwas ang tingin. Sa itsura pa lang ng lalaki sa kanyang harapan, alam na kaagad ni Calista
na tila isa itong Greek god na pinababa mula sa langit. Wala akong balak tulungan ka kahit ikaw pa yung pinakamagandang babae sa lugar na to. Wika ni Cairo at pinagmasdan ng hindi makatinging dalaga. Dahil paano na lang matutuloy ang kasal nating dalawa? Tila tumigil ang mundo ni Calista sa narinig. Nais pa niyang bawiin ang sinabi niya, ngunit tila inis ang titig ng binigay ni Cairo sa kanya. Yung ibig kong sabihin kasi, aakit lang ako para magpahangin sana sa labas eh. Si Calista na hindi mahagilap ang sasabihin. Please accept my apology. Kung alam ko lang na ikaw yun, hindi ko na sana... You would what? Not told me that you were trying to escape? Putol ni Cairo at hinuli ang titig ni Calista. Natila familiar sa kanya ang mga mata nito. Parang nakita na niya yun kung kailan. At ba't ako tatakas? Hindi natin gusto yung kasal na to at yun ang totoo, di ba? We don't love each other, so I think it will be easy for us, Mr. Oliveros. Matapang na wika ni Calista. Natawa lamang si Cairo at bahagyang pinagmasdan ang mestisang nasa harap niya. Wala kang kapantay. No one told me you'd be this beautiful, Miss Calista Vergara. Napakaganda para pakasalan ng gaya ko. Agad na uminit ang pisngi ni Calista sa narinig, ngunit agad niyang pinawi ang kakaibang nararamdaman nang napagtanto na hindi halimaw at hindi totoo ang sabi-sabi sa buong bayan. Na mukhang halimaw ang binata, ngunit malaking palaisipan kay Calista kung bakit nakatago ang kalahati ng mukha niya. Senyorita! Naulinigang boses ni Calista na nasambit ni Juana sa aninang pagkabitin ng sasabihin niya. Nagkakagulo sa loob ng silid dahil magsisimula na ang seremonyas. Ang akala ng lahat ay tumakas ka. Halos mangyak-ngyak na sambit muli ni Juana nang makalapit kay Calista. Halika na, mauli na tayo. Wika ni Calista at binuhat ang ibabang parte ng wedding gown at nilagpasan si Cairo. Ngunit bago pa man tuluyang makalagpas, doon ay nagsalitang muli si Calista. Hindi pa ako handang mag-asawa. Kaya wag mong asahan na mamahalin kita. Si Calista at humakbang paalis. Pero isang hakbang pa lang ang nagagawa niya. Doon ay naulinigan niyang nagsalita ang binatang si Cairo. Yes, you're absolutely beautiful. But that's not enough to be attracted with someone like you. Wika ni Cairo at doon ay kita niya ang mabilis na pagmamarcha ni Calista paalis sa garden area. Mabilis na naglakad si Calista paalis ng garden at hindi sinagot ang mga tanong ni Juana sa kanya. Lutang si Calista sa mga oras na yon at tila hindi makapaniwala sa inasal ng binata sa kanya. Ni walang tumanggi na kahit sinong kalalakihan sa itsura niya, ngunit ang lalaking kausap kanina para bang walang interes sa kanya at walang gana. Kapal na mukha niya. Asik ni Calista na makapasok ulit sa silid. Yun ba, senyorita, ang halimaw? Medyo hindi makapaniwala na sambit ni Juana kay Calista. Halimaw siya, Juana. Sabi ni Calista. Halimaw siya kasi pangit ang ugali niya. Ay, siya pala ang sinasabing halimaw. Para siyang hari, senyorita Kali. Nakita ko kanina yung tindig. Kulang na lang kabayo para masabi na isa nga siyang hari. Ligalig na sambit ni Juana na siyang mas ikinairita ni Calista. Hindi naman nagsalita si Calista at inabala nito ang sarili para pakalmahin. Matapos ang ilang minutong pagkatulala, hindi na nasundan pa ni Calista ang mga sumunod na pangyayari sa buhay niya. Nang ibalik ng dalagang si Calista ang wisyo, rinig niya ang malambing na pagtugtog ng violin sa buong paligid habang ang mga tao'y nakangiti at titig na titig sa paglakad niya sa arko na may puting rosas. Huwag kang tumulala at ngumiti ka, Kali. Wika ng ama ni Calista habang nagdadaan sa puting carpet patungo sa binatang tanaw ni Calista mula sa malayo. Until now, everything is still not clear to me, marang wika ni Calista habang papalapit sa altar. This is your destiny, Calista, to get married. Lumingon si Calista sa kanyang ama na diretsyo lang ang tingin. Tila iniiwasan siyang tapunan ng tingin. Destiny? Sabit ni Calista at diretsyo ang tingin sa lalaking nag-aabang na sa altar. Ngumiti ka, iha.
Panghuling sambit ng ama ni Calista at doon ay ibinigay ang kanyang kamay sa nakangiting si Cairo na alam ni Calista na pilit lang yon. Habang pinagmamasdan ni Cairo ang dalagang nakalaan para sa kanya, hindi pa rin niya maiwasan na hindi kamanghaan ang angkin nitong kagandahan. Tila isang papel ang kulay ng balat ni Calista at iisipin mong parang kapag tinamaan ito ng araw ay agad na mamumula. Binasa ng padre ang banal na aklat kay Calista at Cairo. Doon na lamang napagtanto ni Calista na may asawa na siya at unti-unti ni Cairo na ipinasok ang maganda at makinang na diamante sa kanyang palasingsingan. At sa unang pagkakataon ding yon, ang mapupulang labi ni Cairo ay lalong nakapagpagising ng tuluyan kay Calista. Congrats! Bulong ni Cairo at nawala ang peking ngiti sa labi. I know you don't want this wedding. Kaya't wag na nating lokohin ang sarili natin. Segunda ni Calista at umirap. Mabuhay ang bagong kasal! Malakas na wika ng pari at masigabong palakpakan ang pumuno sa dalawang tenga ni Calista. Sa mga mata niya tila nagbubunyi ang buong paligid sa masayang kasalanan. Para kay Calista, yun na yata ang nakakalungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Congratulations, Iha. Masaya ako na ikaw na pangasawa ng nag-iisa kong anak na si Cairo. Panimula ng ina ni Cairo sa dalagang si Calista na agad namang binigyan ng matamis na ngiti ng dalaga. Thank you po, tita. I'm also glad at ako ang napiling pakasalan ng anak nyo. Peking ngiti ni Calista at itinaas ang tingin sa walang emosyong si Cairo. No, Iha. Mami ang itawag mo sa akin dahil parte ka na ng pamilya. Maya-maya ay dinumog na si Cairo ng iba't ibang malalaking personalidad para batiin at sa pagkakataong yon, doon ay nakaalis at nakatakas si Calista sa reception upang magpahinga at hubarin ang mahigit 8 kilong gown na suot niya na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Para sa dalaga, hindi nakabastusan ang ginawa niya dahil nadaluhan pa niya ang maayos na after party. Pakihanda naman po yung sasakyan, uuwi na ako, Mang Fred. Utos ni Calista nang makalabas sa bulwagan at tumungo palabas ng bansyon. Ngunit bilin ho ni Senyorito Cairo, huwag kayong umalis nang hindi siya kasama. Sabi ng driver. Napataas naman ang kilay si Calista. Inutos niya ang bagay na yon? Oho, senyorita. Sagot ng driver. Bahagya na lamang natawa si Calista at napahawak sa sentido niya. Hindi pa kami 24 oras na mag-asawa, nakikialam na siya sa buhay ko. At sino siya para kontrolin ako? Inis na asik ni Calista sa kawalan at lumakad para tuluyang makasakay sa kotse. Sige na, umalis na tayo, Mang Fred. Pero senyorita, umalis na tayo. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Putol ni Calista at pinagbuksan na nga siya ng driver. Ngunit bago pa man makahakbang si Calista at makapanhik sa kotse, nabiti ng kanyang hakbang nang maulinigan niya ang pamilyar na malalim na boses. And where do you think you're going? Agad na lumingon si Calista sa entrada at nakita nga niya si Cairo na nakamask ang kalahati ng mukha. Nakasuot ito ng itim na slacks at nakaitim din na polo long sleeve t-shirt. Aalis! This goddamn after party is over, Cairo. What else do you want from me? Maglokohan tayo rito na tuwang-tuwa tayo sa kasal natin? Asik ni Calista at nagtaas ng kilay. You're my wife. Madiin na pagkakabigkas ni Cairo habang ang tingin ay nakatuon sa nakakalunod na ganda ng asawa. Uwi tayo sa sarili nating bahay, hindi sa bahay ng magulang mo. Natawa naman si Calista. Hindi ako papayag sa gusto mo, Mr. Oliveros. Kung gusto mong matulog sa bahay mo, edi ikaw na lang. Pero wag mong guguluhin yung desisyon ko. Si Calista at akmang sasakay na sa kotse. Nasaan ang susi, Mang Fred? Ako na mag-atid sa kanya pa uwi. Si Cairo na tila napigtas ang pasensya sa tigas ng ulo ni Calista. Ito sir. Agad na kinuha yun ni Cairo at lumapit sa dalagang si Calista at kinuha ang braso ng dalaga para maipasok sa kotse. Maingat niyang ginawa ang paghawak sa balat ng dalaga. Teka, ano mo ginagawa mo? Inis na wika ni Calista nang maipasok siya ni Cairo sa kotse. Uwi na tayo. Matabang na sagot ni Cairo at binuhay niya na ang makina. At saan mo ko dadalhin? Kidnap to, no? Asawa kita, paano kitang kikidnapin? Si Cairo at minando ang kotse paalis. Ano ba? Tigilan mo na nga to! Sambit ni Calista nang makita niya ang mata ni Cairo na nakatingin sa kanya. Walang kahit anong emosyon yun. Matabang lang na tila hindi natutuwa sa ginawa niya. Parehas lang nating pinagtitiisa ng lahat ng to.
Hindi rin naman ako interesado sa'yo eh. Hindi ka attractive. At hindi ko tipo yung babaeng maingay. Sabi ni Cairo at nakatingin pa rin sa kalsada. Bakit akala mo tipo kita? Si Calista na bahagyang natawa. Hindi ka rin naman attractive kaya huwag kang umasa na magugustuhan kita, no? Okay. Sarkastikong sagot ni Cairo. Natahimik naman si Calista nang mahimigan niyang pikon na ang asawa. Ang ginawa niya ay inabala na lamang niya ang sarili sa pagtitig sa mga streetlights na nadadaanan nila. Habang nakatulala ay hindi labis maisip ni Calista na may asawa na siya. Kasal na siya sa isang taong wala siyang ideya sa ugali at sa bagay na ayaw nito. Here we are. Paos na sambit ni Cairo at binuksan ang pinto, kung saan naman nakasandal si Calista. Sa pagkakataong yon tulog ang dalaga, kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Cairo na aninagin nito. Hindi niya maitangging ang ganda ni Calista, na mas humanga pa siya rito nang makita niya ang maamong mukha nito pag hindi galit. What the hell are you doing? Wika ni Calista nang ibukas niya ang mga mata. At sino nagsabi sa'yo na pwede mo akong titigan ng ganyan? Agad na umiwas ng tingin si Cairo sa dalaga nang makabawi sa pagkatulala kay Calista. Maligo ka bago matulog Sabi ni Cairo at umayos ng pagkakatayo. What? Peke lang naman tong kasal natin at sa'yo na rin yun ang galing. Kaya ba't pa ako inyong responsibilidad sa tawag ng laman mo, Mr. Oliveros? Ano ba? Nanlalaki ang mga matang wika ni Calista at lumabas sa kotse. Nagtaas naman si Cairo ng isang kilay at tamad na tinitigan si Calista. Naisip niyang masyado pala itong kumpiyansa sa sarili. You look like a clown with your makeup. At huwag ka rin mag-alala, Mrs. Oliveros. Kaya kong sarilihin ang bagay na yun. Namula ang pisngi ni Calista sa kahihiyan. Umirap siya ng mariin at pinulot muli ang sarili sa pagkapahiya. Nilagpasan niya ang binatang na natiling tumingin sa kanya at mas naunang pumasok sa main door. Ngunit katulad ng lumang bahay, kapag sarado, hindi mo yun mabubuksan. At ganun din ang nangyari kay Calista. Hinawakan niya ang doorknob at sarado yun. Ang tagal! Gusto ko na magpahinga. Masakit na yung pa ako dahil sa suot kong sapatos. Wala namang imik si Cairo at binuksan ang pinto. Bumungad kay Calista ang buong lugar. Malinis at nagsusumigaw ang yaman na refleksyon ni Cairo. At kung ano nga bang klaseng tao ito. Walang-wala yun sa bahay ni Calista na siyang ikinamangha ng babae. Nagpaanda ako ng matutulugan mo. You can go to your room to get a rest, Calista. Wika ni Cairo at naglakad patungo sa hagdan. Kumunot ang noo ni Calista sa pagkakataong yon at tila hindi na unawaan ang gusto ng binata. Does that mean we have separate rooms? Sabi ni Calista. Yes. We're married, do you know that? Kasal. Kasal tayo. Pagklaro ni Calista ni hindi niya rin maunawaan ang gusto niya. Ngunit para bang napakunot nun ang noo ni Cairo at napangisi. Yes, so? Hindi mo ako gusto. Hindi ko rin gustong tabihan ang taong walang nararamdaman na kahit ano sa akin. Wika ni Cairo. Okay, fine. Tama ka, hindi nga natin gusto ang isa't isa at kahit kailan hindi mangyayari yon. Sambit ni Calista at nilagpasan si Cairo na tuluyang pumasok sa loob. Tahimik si Calista nang dalhin siya ni Cairo sa silid tulugan niya. At matapos yon ay umalis na rin si Cairo at pumunta sa sarili niyang silid. Habang pinagmamasdan ni Calista ang buong lugar, patuloy pa rin siyang hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Hindi niya inakalang darating siya sa puntong mapapangasawa niya ay hiwalay ang silid sa kanya. At hindi ang inaasahan niya na katulad na lamang sa mga libro o napapanood sa telebisyon. Nang sumapit ang unang araw na may asawa si Calista, agad siyang bumaba sa grand stairs upang subukang magluto. Ngunit nang makapasok sa kitchen area, naabutan niyang abala si Cairo na nagluluto ng agahan. I thought you didn't know how to cook. Nakakagulat na marunong ka pala. Panimula ni Calista at naupo sa stool sa harap ng counter. Doon na niya pinagmasdan si Cairo. Cooking is a passion and hobby, but I don't do it often. Maikling wika ni Cairo at hindi tinapunan ng tingin ang dalaga na tila bata sa kanyang harapan. So, special pala ako kaya mo ko pinagluto. Nagtaas lang ng kilay si Cairo at inayos ang half-mast na suot. Hindi niya alam kung pinaglalaroan lang ba siya ng dalaga, pero mukhang epektibo yon dahil may nararamdaman siya. Wala tayong serbidora. Naisip kong baka hindi ka marunong magluto. Wika ni Cairo na gusto ring matawa sa naging reaksyon ni Calista. I can cook, no?
Agad na sagot ni Calista at bumaba sa stool para magpakitang gilas kay Cairo. Ano bang hihiwain? Papakita ko sa'yo na sanay ako maghiwa ng mga sibuyas. Really? Maghiwa lang ba yung alam mo? Tanong ni Cairo. Sinadya ni Cairo na inisin si Calista dahil natutuwa siya kapag pumupula ang pisngi ng dalaga kapag naiinis sa kanya. I also know how to cook eggs and hot dogs. Pagmamalaki ni Calista at napanguso ng tapunan siya ng tingin ni Cairo. Bagya siyang nakaramdam ng kaba. Kaya naman napaiwas siya ng tingin. Lahat ng alam mo iluto, prito lang. Tas halos lahat ng babae alam mo. Alam mo yung lutong yun. Lalo sa mga hindi ganong alam magluto. Basic kaya yun. Wika ni Cairo at hinalo ang beef broccoli. Bakit ba? At least may alam ako na hindi ako magugutom kung sakaling magsawa ka na dahil hindi ako sanay sa mga gawain yan. Agad na natigilan si Cairo sa narinig at ibinaba ang tingin sa balikat lang niya na si Calista na abala sa pagtitig sa niluluto niya. Noong una wala siyang interes sa dalaga pero ngayon parang hindi na malinaw sa kanya ang lahat at unti-unti yung nagbabago. Kapag may gusto ako, hindi pumapasok sa isip kong magsawa. Wika ni Cairo. Napatingin si Calista. Sa pagkakataong yun tanaw na tanaw niya ang mata ni Cairo na kahit naka-half mask ay angat ang taglay nitong itsura. Otomatikong napaangat ang kanang kamay ni Calista at lumapat yon sa mask ng binata. Pero animoy mailap na agila si Cairo sa bilis ng pag-iwas niya. Don't touch me without my permission. Malamig na wika ni Cairo at hinawakan ang kamay ni Calista para ibaba yon at hindi dumampi sa kanyang pisngi. Hindi kasama sa pagkapanggap mong pilitin ang sarili mo sa akin at gawin ang bagay na yan. Agad na nilagpasan ni Cairo si Calista. Oo at aware si Cairo na mali ang ginawa niya pero hindi niya gusto ang pagkapanggap na ginawa ni Calista. Nang makapasok sa loob ng kanyang opisina sa sarili nitong mansyon, agad na idinarag ni Cairo ang sarili sa swivel chair. Pumikit lang si Cairo ng mariin at bumuntong hininga. Hinaplos niya ang kanang mata niya na bulag at may guhit na pekas. Noon pa man yun na ang bagay na inaayawan ni Cairo sa sarili. Pakiramdam niya mukha siyang halimaw. Hindi siya makatingin sa salamin dahil puot lang ang nararamdaman niya. Naisipan kong imbitahin si Paul para bumisita sa akin, panimula ni Calista. Matapos niyang makitang bukas ang silid ng binata, habang nakaupo at nakatalikod si Cairo sa silid niya. Besides, wala naman akong ginagawa at gusto ko ring umalis kami para bumisita sa planta sa La Costa. Are you asking my permission? Tanong ni Cairo na hindi nilingon ang dalaga. No, sinasabi ko lang at gagawin ko kahit hindi mo gusto, no? Giit agad ni Calista. Okay then, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Malamig na wika ni Cairo at napamura sa kawalan. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang pumait ang pakiramdam niya. Look, ayoko ng gulo o makipag-away sa'yo. Ang gusto ko lang, alam mo yung bagay na ginagawa ko at dapat nga matuwa ka doon dahil iniiwasan ko na... Matuwa? May panunuya sa tono ni Cairo. My wife will be with another man. Do you think I'll be happy with that? Agad na napakunot ang noo ni Calista. Gusto niyang matawa pero pinigil niya ang sarili niya. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na may bakong lalaki? Do you honestly believe that you will work as husband and wife? You prioritize other things instead of getting to know your own husband. Are you jealous of that? Tanong naman ni Calista. At kilalanin, yung ginagawa ko kanina sapat na yon para maintindihan ko na may pader sa pagitan nating dalawa. Agad nang umalis si Calista at binitiwan niya ang mga katagang yon. Pumikit siya ng mariin at lumabas sa mansyon. Wala si Calistang pakialam sa sinabi ng binata. Nang makita niya si Paul, sumakay siya sa kotse nito at umalis. Your face, anong nangyari? Tanong ni Paul kay Calista na makita ang kaibigan na malalim ang iniisip. You know what? Ayoko na sa kasal na yun. Pagod na akong intindihin ang lahat sa kanya. Panimula ni Calista na hindi na nakapagpigil. Bakit? Ano ba nangyari? Balita ko laki ng binigay ng pamilya Oliveros na funds sa plantation sa Laura. Ano yun, tulong? Si Paul na nakakunot ang noo. Hindi alam ni Calista ang bagay na yon. Pero hindi naman na siya nagulat na yun ang gagawin ng pamilya ni Cairo dahil alam nilang nalulugi na ang sugarcane. Hindi. Pero hindi na yun nakakagulat. Our marriage is just pure business at ni katiting na nararamdaman wala namang kaming ganun.
So ba't ganyan ang itsura mo? Mukhang Biyernes Santo ah. Si Paul ng umising aso. Nagalit siya kasi... Kasi? Hindi ko alam. Honestly, Paul, wala akong idea kung bakit. Pero nagalit siya dahil tingin ko nagsiselos siya. Nagsiselos? Kanina naman. At tingin mo tama ang hinala mong yon. With you, Paul. Tamad na sambit ni Calista. At inihilig ang ulo sa headrest. What the hell? I'm gay. Napahagalpak ng tawa si Paul. Napailing na lang si Calista sa kaibigan at natawa sa nangyari. Iginugol na lang nilang 2 oras ng magkasama. Nagtungo sila sa planta at tiningnan ng buong lugar. Pagkatapos noon ay nagpasya si Calista na magtungo sa kabilang bayan para mag-spa at magpaganda. Samantala, hindi siya yung tipo mo. Come on man, based sa kinikilos mo, tingin ko selos na selos ka na eh. Hagalpak na tawa ng nasambit ni Dave, ang pinsan ni Cairo sa monitor niya. Ba't naman ako magsiselos? Sabi ni Cairo at nilagok ang alak sa baso. Eh di ganyan ko anong gusto niyang gawin. Hindi ko siya papakialaman. Really? Natawang wika muli ni Dave at umiling. So why are you drinking with me if you don't care about her pala? I'm just annoyed, yun lang. Sumasama siya sa ibang lalaki kahit kasal na siya sa akin. Depensa ni Cairo at muling isinalin ang huling laman ng alak na kanina pa nito iniinom. Matapos ang virtual meeting niya sa France. You sound like a jealous dog. I'm not. Depensa ni Cairo. Nang maulinigan ni Cairo ang sasakyan mula sa ibabang parte ng mansyon, napatayo siya sa swivel chair. At kita ni Cairo ang pagbaba ni Calista mula sa sasakyan. At kung paano ito magbeso sa sinasabi nitong kaibigan at kung paano rin siyang ngumiti nang hindi pinipeke ang sarili. Napapikit na lang sa selos si Cairo at napabuntong hininga. God damn it! Asik ni Cairo sa kawalan at mabilis na lumabas sa silid nito. Hindi niya namalayang naiwan niya pala ang kanyang mask. Tumuloy ka pa rin kahit alam mong hindi yun ayos sa akin? Panimula ni Cairo nang maisarado ni Calista ang pintuan. Hindi naman agad nakapagsalita ang babae nang humarap at matanaw si Cairo. Hindi yun kalayuan sa kanya kaya naman tanaw na tanaw ni Calista ang walang mask nitong mukha. Perpekto ang hulma ng mukha nito. May makakapal itong kilay at magandang hugis ng mga mata. Maganda rin ang hubog ng labi na binabagayan ng tangkad na meron ito. Kung susumahin ay mukha itong prinsipe. Ngunit takaw pansin ng isang puting mata at kaunting hugis ng pekas sa kanyang mukha. Bakit ba? Gusto ko lang namang maggala. Hindi ako naging asawa mo para makulong sa mansyon na to, no? Bawi ni Calista. Gumalak sama ng ibang lalaki? You don't understand the meaning of marriage. Getting married is a lifelong commitment that is characterized by faithfulness and sacrificial love. At wala sa sinumpaan ng pakikipagkita sa ibang lalaki. Ramdam na ramdam ni Calista ang galit na hindi niya malaman kung saan nanggagaling. Humakbang si Cairo sa direksyon niya at napaatras naman siya. Cairo's aura is screaming authority at tila ba may threat yon. Para siyang pusang ligaw na handang suwagin ng isang malaking leon. Napapikit si Calista nang maramdaman niya ang pinto. At tuluyan siyang na-corner ni Cairo. Hindi ko alam na seryoso ka pala sa kasalang to, Cairo. Hindi ko naramdaman ang pagiging seryoso mo mula una hanggang sa marating natin ang 4 na buwang kasal. Bawat titig ni Cairo ay tila ba tumatagos sa kaibuturan ni Calista. Kinabahan siya na hindi niya makumpirma sa sarili kung takot ba yun. Animoy isang haring handang sumakop at manira ng ibang bansa ang itsura ni Cairo. I'm serious about this marriage. Lumayo ka sa lalaking yun. Malamig na wika ni Cairo. Galit ka ba dahil mas gusto kong kasama si Paul? Siyempre mas gusto ko siya kaysa sayo. Cold ka kasi. At si Paul, sweet siya at caring. Nagpanting ang tenga ni Cairo sa narinig. Doon ay mabilis siyang napabaling kay Calista na puno ng nag-aalab na tingin. What did you say? Tanong ni Cairo. Ang sabi ko, bigla siyang hinalikan ng binata at doon naputol ang sasabihin niya na para bang lumipad na lang yun sa bintana. Matapos ang malalim na halik halos habulin nila parehas ang kanilang paghinga. Magpapadala ko ng serbidora bukas at papalipat ko lahat ng gamit mo sa kwarto ko. Paos na wika ni Cairo. Napatangulang si Calista. Hindi niya mahanap ang salitang sasabihin niya. Ang tanging alam lang niya ay mabilis ang pagtibok ng puso niya. Sige, magpapahinga na ako. Utal-utal na sambit ni Calista.
Okay, good night. Pagkapasok niya sa loob, kinapa ni Calista ang puso niya para pakalmahin. Dahil pakiramdam niya ay kung hindi niya yun gagawin, lalabas yata ito sa dibdib niya na ikamamatay niya sa matinding kaba. Ano ba nangyari? Okay, sige, asawa ko naman siya so I think normal lang naman yun, di ba? Wika ni Calista sa kawalan at sa sarili niya. Tinapik-tapik niya ang pisngi para maibsa ng kakaibang init na bumabalot sa kanya. Kinaumagahan, katulad ng laging ginagawa ni Calista, nakita niya si Cairo sa kitchen area. Abala sa pagluluto habang nakatalikod. Kitang-kita niya ang ganda ng katawan nito. Good morning, anong niluluto mo? Panimula ni Calista. Creamy spinach pasta. I asked your mom about the food you like. Ito yung sabi niya kaya ito yung naisipan kong iluto. Namula naman ang pisngi ni Calista. Ngunit mas namula ang pisngi niya nang humilig ang siko ni Cairo sa counter at tinitigan siyang mabuti. Nagulat si Calista na hindi nito suot ang mask niya. Since day one, ba't ba lagi mo akong inaalala kahit na lagi tayong nag-aaway? Why are you always cooking for me? I don't understand. Tanong ni Calista at umiwas ng tingin. Pakiramdam niya mahuhuli na ni Cairo ang totoo niyang nararamdaman. Asawa kita, Calista. Alam ko naman yun eh. Tinitigan ni Cairo ang babae. At noon din ay naalala niya ang babaeng nakita niya noon sa isla at hindi siya pwedeng magkamali na si Calista yun. Ang asawa niya ang babaeng sinumpaan niyang pakakasalan niya paglaki. Ngunit nang magpapaalam na siya sa batang Calista, doon ay naaksidente siya at hindi na natuloy ang pagpapaalam niya. Hindi naman nabatid ni Cairo kung hindi yun maaalala ng dalaga dahil para sa binata, ang mahalaga ay natupad ang kahilingan niya na si Calista nga ang makatuluyan niya. I'm in love with you, Callie. If it isn't obvious, then I'm telling you this now. I'm in love with you and I'm not in the business of denying myself the simple pleasure of saying true things. Hindi ko alam ang pag-ibig, pero gusto kita sa gabi, sa bawat araw. Hindi ako mapakali pag si Paul ang kasama mo. I don't wanna sound possessive, but I have to tell you na nagsiselos ako. Napakagatlabi si Calista. Umiwas siya ng tingin. Patuloy ang pag-uuramentado ng puso niya. Wala akong alam sa lahat ng bagay, Cairo. Hindi ako marunong sa gawaing bahay, pagluluto, wala akong alam. Hindi ko alam kung kaya kong ibigay sa'yo yung mga bagay na yun dahil pati sarili ko nga hindi ko alam kung paano kayo pagluluto eh. Pagdadahilan ni Calista. Ibinaba muli ni Calista ang tingin niya. Inis siya sa sarili niya dahil hindi niya matagalan ang titigan nila ng binata. Hindi mo kailangang matutunan yun. You will get maids for that. Ibang pag-aalaga ang gusto kong manggaling mula sa'yo. Sabi ni Cairo dahilan kung bakit napatitig sa kanya ang asawa. Pumitik muli ang kaba ni Calista. Hinaplos niya ang mukha ng asawa at sa pagkakataong yun, napapikit ang binata. Di naman ni Cairo ang bawat haplos na naglakbay sa kanyang peka sa mata at niyakap ang lahat ng insecurities na matagal nang lumalamon sa pagkatao niya. Tingin ni Cairo ay si Calista ang dahilan kung bakit nagawa niyang itapon ang mask na yon. Pangako aalagaan kita. Basta maging totoo ka lang sa akin, wika ni Calista. At noon din ay hinalikan siya ni Cairo. Sa pagkamangha ni Calista, pakiramdam niya tumigil ang oras. Hindi ito ang unang halik nila, pero para sa kanya kakaiba ito dahil may assurance na siya. Nangatog ang kalamnan niya. Cairo's kiss feels like a feather on her lips. Matigas ang features ni Cairo at bawat bahagi ng binata. Ngunit ngayon lang napagtanto ni Calista na may tinatagong lambot din pala siya. At yon ang labi nitong maingat na humahalik sa kanya. Una pa lang totoo na ako sa'yo. Paos na wika ni Cairo. Akin ka buong araw at hanggang sa huli. Hindi na nakabawi pang muli si Calista. Agad siyang binuhat ng binata papunta sa kwarto at pinagsaluhan nila ang bawat oras at minutong magkasama. Paulit-ulit na nagpaangkin si Calista sa asawa kasabay ng mainit na tagpo ang kaisipan na mahal na ni Calista ang kanyang asawa. Yes, I will, Dad. Wika ni Cairo at ibinaba ang cellphone nito. Pagkasabi ng siya na ang dadalo sa Italy para sa isang project. Nakahanda ka na? Sabi ni Calista. Napalingon si Cairo at ngumiti sa dalaga. Nagpasya sila na magtungo sa Laur upang magbakasyon ng ilang araw. At gusto rin ni Cairo na bigyang quality time ang asawa
at makilala pa ito ng lubos. Of course, kagabi pa. Napangiti si Cairo at hinalikan naman si Calista. Minando ni Cairo ang kotse patungo sa Laur. Ilang oras lamang ang naging biyahe at agad nilang natungo ang nasabing lugar. Nakaka-relax dito, no? Dapat pala nun pa natin to ginawa, sabi ni Calista. At tinanaw nila ang alon ng dagat sa malayo habang nakaupo ng magkayakap. Hindi mo kasi ako gusto nung una eh. Si Cairo at naupo rin sa mat dala ang makakain. Kasi hindi mo rin naman ako gusto kaya fair lang yun, irap ni Calista at natawa. Ni hindi niya naisip na darating sila sa puntong magmamahalan silang dalawa. Noon pa'y gusto na kita. You're my first love, Calista, saad ni Cairo at ibinaling ang tingin sa hinahanging buhok ng asawa. Namula si Calista at niyakap ng mahigpit ang tuhod niya. Huminga ng malalim at napagtantong mahal nga niya talaga si Cairo. Mahal niya ang buong pagkatao nito maging ang mga bagay na hindi gusto ni Cairo sa sarili niya. Hindi man ikaw ang first love ko, gusto kong malaman mo na ikaw ang huli at sigurado na ako sa kasal na to. Wika ni Calista at tinapunan ng tingin ang asawa. Pumalaw ang malambing na hangin ng panghapon. At sa narinig ni Cairo, napangiti siya at hinanap ang matang puno ng adorasyon ni Calista. Tumayo siya sa pagkakaupo at sinundan ng tingin ng dalaga. Naisip ni Cairo na ang pag-ibig nila ni Calista ay hindi aksidente at pilit. Ang pag-ibig na tulad nito ay puno ng layunin at dahil yon sa nadarama nila. Kinuha ni Cairo ang kamay ni Calista at pinatayo ang dalaga. Hinagkan niya si Calista na puno ng kaba ngunit nag-uumapaw ang puso. At mas nag-umapaw pa ito nang lumuhod na si Cairo kasabay ang paglubog ng araw sa dalampasigan. Every moment spent with you is a treasure. And I want to create a lifetime of cherished memories with you, Cali. Will you marry me again? Puno ng pagsamong tanong ni Cairo. Napaluha si Calista sa narinig. Noon pa man ay pinangarap na niyang maikasal. Ngunit dahil arranged marriage ang kasal niya, agad na nabura kay Calista ang lahat ng inaakala niyang hindi niya mararanasan. Ngunit pinatunayan ni Cairo na kaya nitong gawing fairy tale ang kasal na gusto niya. Oo naman. I will marry you again. Naluluhang sambit niya kay Cairo at siya mismo ang umabot sa labi ng binata. Mahal na mahal kita, Cali. Bulong ni Cairo. Mahal din kita. At sa araw ng kasal, doon ay ginawa ni Cairo ang lahat para ibigay sa asawa ang pinakamagandang kasal na hindi nito malilimutan. At sa vows na sinabi niya ay doon umamin siya na siya ang lalaking nangakong babalikan at sumumpa sa dalaga ng kasal. Matagal na panahon na. At ilang taon pa ang lumipas. Mommy, look! Sigaw ng 5 taong gulang na anak ni Calista na si Cara. Suot ang isang flower bracelet. Ano yun, baby? Si Calista at napaayos ng upo. Mami, bigay sa akin to ni Mavi. Sabi niya gusto niya ako eh. And I said I like him too. Si Cara na napaka-inosente ng tono. What? No, hindi ka maaaring magagusto sa iba. Si Daddy lang dapat yung love mo. Daddy will be jealous when you like someone else. And Daddy will be sad, baby. Madramang sambit ni Cairo na mahimigan ang anak at siyang nakapagpatawa ng husto kay Calista. Napanguso ang bata sa harap ni Calista. Tila ba manghihingi ito ng tulong para magpaliwanag sa daddy niya. But Daddy, I love him. He said he likes me too and he said he will marry me when we grow up. Si Mami, sabi mo like mo rin siya ng bata pa kayo eh. I watched your vows, Dad. Depensa naman ni Cara sa ama nito. Oh God. Si Cairo na napahilot na lang sa sentido. Ni hindi niya naisip na darating siya sa puntong yon. Talk to Mommy, please. Mommy, right? Pwede po ako magka-crush? Sabi ni Cara na ibinaling ang buong atensyon kay Calista. Of course, baby, but don't think about that too much. Diba yung dreams mo mapunta ng Paris? Pwede mo pa rin gawin yon, right? You can travel the world and be happy while still young. Pagkapaliwanag ni Calista. Doon agad na paisip ang anak. Naliwanagan ang batang si Cara sa narinig. Yeah, I wanna be a model, wika ng anak ni Calista. At matapos ang mahiwagang paliwanagan ay agad itong tumakbong muli sa dalampasigan at namulot ng mga shells. Kita ni Calista ang paglapit sa kanya ng asawang si Cairo at niyakap siya nito. Hindi ko alam na magang sasakit yung ulo ko dahil sa
lalaking umaaligid sa anak natin eh. Napayakap at napasandal siya sa baba at balikat ni Calista. She's so young and she doesn't understand yet those things. Hindi pa niya masyadong alam yun, kaya don't think too much about it. Ha? Huwag kang paranoid. Sabi ni Calista na dinama ang init ng dibdib ng asawa. No, hindi ako papayag. At sana, lalaki naman ang susunod sa ating para may susuntok sa lalaking aaligid sa anak nating babae. Mas tantawa naman si Calista lalo at dinamang muli ang haplos ni Cairo. Hindi ko alam na darating tayo sa puntong ito, Cairo. Pagbabago ni Calista sa usapan, ni sa panaginip hindi ko naisip na babalik pa ang batang lalaking nangako sa akin ng kasal. Napangiti naman si Cairo habang tinatanaw ang paglubog ng araw mula sa langit. Noon pa'y nakasulat na nakatakda yun, Calista. At nang sabihin kong akin ka, nakamarka na yon at hindi na magbabago pa kahit anong pagsubok. Mahal na mahal kita, Cairo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Sabi ni Calista. Mas mahal kita at ang mga anak natin at handa kong ibigay sa inyo ang lahat. Ani Cairo at hinalikan sa noo si Calista. Matapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Sometimes we find ourselves falling for someone we never expected. Tila ba biglaan na lang dumating ang isa sa buhay natin para baguhin ang ating pananaw at ituro sa atin ang kahulugan ng pagmamahal. The best love is unexpected. You don't just pick someone and hope it works out. No, this is different. You meet by fate and it's an instant connection and the chemistry between you. At para kay Cairo at Calista, ang hindi inaasahang pagmamahal ang pinakamagandang nangyari sa kanilang buhay.